Biglang sinalubong na isang SUV ang magkakasunod na tricycle na yan sa barangay San Jose sa Bulacan, Bulacan. Nakaiwas pang isa sa mga tricycle pero nasalpok ang kasunod nito. Patay ang tricycle driver na tumilapon sa kalsada at sugatan ang kanyang asawa at anak. Maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng SUV na nagpapagaling sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Imbis na laro, rambulan ang natunghayan sa isang basketball court sa Pangasinan. Ang mitya, nagkapisikalan ang mga manlalaro ng magkalabang koponan. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ilang segundo bago matapos ang third quarter ng basketball game ng mga kabataan sa Barangay Pantal sa Dagupan City, nagkapisikalan ang dalawang player ng magkalabang team hanggang sa nagkatulakan at sumali na rin ang ibang manlalaro at nauwi na sa rumble. Inamban po ng isang team yung nagsigil po sa kanya. Kasi nakababa na po yung mga players. Tapos nung pababa, tumakbo po yung isang team, bigla niya pong sinapak sa likod. Ipinatawag sa barangay ang mga sangkot sa gulo na edad 17 hanggang 18. Pati kanilang mga magulang. Nagpasya ang sangguniang kabataan na iban o pagbawalan ng maglaro sa kasalukuyang liga ang mga sangkot sa gulo. Matapos ang insidente, inutos ng barangay chairman ang pagbabantay ng mga tanod at pulis sa tuwing may laro ang mga kabataan. Automatic na may magbabantay na po para iwas yung gulo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Bukod po sa makapal na putik, problema ng ilang residente sa Agusan del Norte ang supply ng malinis na tubig. Matapos po masira ng bagyong Basyang ang tubo sa water reservoir. At mula sa Kitchrao, Agusan del Norte, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Pia, perwisyo ang dala ng pagbaha dulot ng bagyong Basyang sa mga residente sa Kitchrao, Agusan del Norte dahil sa naiwang makakapalaputik. Problema rin nila ang malinis na maiinom na tubig. Humupa na ang bahang dulot ng bagyong Basyang sa barangay Mahayahay, bayan ng Kitchrao, Agusan del Norte. Pero sakit sa ulo naman sa mga residente ang iniwang makapal na putik. Di daw malikayan ma'am nga makatuwang ahong luha man ba nga magunahuna nga ingani among sitwasyon. Masayang ang magagamit. Malubog sa baha. Sinisi ng mga residente ang kawalan ng dike sa ilog dahil sa tuwing umaapaw ito dahil sa pagulan ay diretso ang bulusok ng tubig sa kanilang mga bahay. Ang aho lamang panawagan nga ilan ng kuano ng suba daikan kanang duha ka suba kinahanglan na daykan para ang mga tao dinhi dili na malisang og panahon na ay bagyo. Itong kinatatayuan ko ngayon, ito yung original na course o dinadaluyan ng tubig ng kanilang ilog rito sa barangay Mahayahay. Pero matapos ang pagragasa ng pagbaha dahil sa bagyong Basyang, ito na ang bagong dinadaluyan ng ilog papunta ng Mangkas River. Nasira ng baha ang mga tubo ng tubig na konektado sa kanilang water reservoir. Kaya ikinabit na lang nila ang putol na tubo sa bukal para may pagkukuhanan ng panligo at panlaba. Problema nila ngayon ang maiinom na malinis na tubig. Sa barangay Balangayan, perwisyo naman sa mga residente ang gumuhong lupa sa bahagi ng kalsadang papuntang sitio Zapanta Valley. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng clearing operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pia, sa tala ng MDRRMO Kitchrao, 4,000 individual ang apektado sa bayan dahil sa bagyong Basyang. Pia. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Samantala, 28 radio challenge ang natanggap ng eroplano ng BFAR mula sa barkong Pandigma ng China habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Namataan din ng isang unidentified fighter jet na ayon sa Philippine Coast Guard ay posibleng galing China. Nakatutok si Jonathan Andal. 45 nautical miles pa lang mula sa Agno, Pangasinan, tinadtad na agad ng 28 radio challenges ng barkong Pandigma ng China ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papunta kahapon sa Bajo de Masinloc.
They are telling us to leave immediately. Napakalapit pa nito sa coastline ng Luzon, and yet we are already being challenged ng Chinese Navy forces. The Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are all civilian government agencies. We are not there to escalate or to provoke anybody. Niradyoan sila pabalik ng PCG at BFAR at kalaunay nakalusot papuntang Baho de Masinloc. Pero di kalayuan sa Bahura may lumilipad namang unidentified fighter jet na posibleng sa China rin, sabi ng PCG. This is how blatant itong ginagawang harassment ng Chinese government sa atin. Obviously to threaten and to stop our routine NDA flight na ginagawa natin sa Baho de Masinloc. Pagdating sa Baho de Masinloc, 2 boya ng China ang nakita ng PCG. Isa nasa loob ng lagoon, isa naman ang nasa labas, 2 nautical miles mula sa Bahura. Pero hindi na ito bago, sabi ng Coast Guard. Ito rin daw kasi ang mga nakitang boya doon noong nakaraang taon. Matapos ideklara ng China na gagawin nilang National Natural Reserve nila ang pinag-aagawang Baho de Masinloc. What we are preventing from happening is kung sakaling madadagdagan pa to or may itatali sila rito or may gagawin pa silang iba. Hindi ba ito pwede tanggalin ng Philippine Coast Guard, sir? Well, those are operational details. Samantala, sabay na nagsanay ang Air Forces ng Amerika at Pilipinas sa himpapawid mismo ng West Philippine Sea. Ang senaryo, air defense o pagdepensa sa himpapawid. Sa videong ito, makikitang sabay sa ere ang isang B-52 bomber aircraft ng Amerika at ang 2 FA-50PH fighter aircraft ng Pilipinas. Para ito sa ginawang bilateral bomber air patrol and live drop exercise mula February 2 hanggang kahapon February 6 sa Tarlac City at sa West Philippine Sea via Luzon Strait. Sinanay rito ng magkaalyadong bansa ang kanilang airspace coordination, command and control integration at joint operational response. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Naging instant attraction ng bagyang pagyelo ng isa sa pinaka-iconic na talon sa buong mundo. Maging ang ilan nating kababayan doon namangha. Pero bakit nga ba naging partially frozen ang Niagara Falls? Kuya Kim, ano na? Isa ito sa pinaka-iconic na natural wonder sa buong mundo. Ang talong ito, hindi man ang pinakamataas, pero iba ang pinapamalas nitong lakas. Matatagpuan ito sa border ng Ontario, Canada at New York sa Amerika. Ito ang Niagara Falls. Ang kababayan natin sa Canada na si Seaporth, binisita ang talon kamakailan at laking gulat niya sa kanilang nadatnan. Ang Niagara Falls kasi partially frozen. Sobrang ganda. First time namin both na makawitness ng frozen talaga yung area. May mga nabuong ice formation sa mga railings, puno at bangin sa paligid ng talon. Kakaiba siyang experience during the winter. Ang bagyang pagyelo ng Niagara Falls, bunsod sa napakatinding lamig ng panahon at pagdaan ng Arctic air mass sa rehiyon. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Niagara Parks, dahil sa volume at sa constant movement ng tubig sa talon, malabo daw na maging completely frozen ang Niagara Falls. Pero alam niyo ba na minsan ang pansamantalang huminto ang daloy ng tubig sa Niagara Falls? Nangyari ito noong 1848, pero hindi dahil nagyelo ang ito. Na-block kasi noon ang water flow ng magka-ice jam sa Lake Erie. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.